Mga kapuso, posibleng mag-landfall o lumapit ng husto ang Bagyong Luis sa Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Inaasahan ito mamayang gabi o madaling araw bukas. Base po sa latest forecast, imbis na tawirin ang Northern Luzon, posibleng kumilos pasilangan, hilagang silangan ang bagyo palayo sa ating bansa hanggang sa unti-unti itong hihina. Posibleng mangyari yan dahil sa sasanib ang Bagyong Luis sa isa pang bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Typhoon Dolphin. Kaninang alas 8 ng umaga, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, buong Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. Asahan po dyan ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang Bagyong Luis, 180 km silangan ng Etxague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour. Gaya nitong weekend, uulanin din ang Metro Manila dahil sa Bagyong Luis. Ang Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay apektado naman ng habagat. Habang ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaasa sa maaraw at maayos na panahon, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Huli namang namata ng Typhoon Dolphin, 2,765 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nitong lakas ng hangin na hanggang 155 kilometers per hour. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na pumasok ang nasabing bagyo sa northeastern boundary ng PAR anumang araw ngayong linggo. Kung sakali, tatawagin yan sa local name na Bagyong Maymay. Bago pa man ang inaasahang landfall mamaya, inulan na ang ilang lugar sa North Luzon dahil po sa Bagyong Luis. Sa bayan ng Dipakulaw sa Aurora, nagka-landslide sa ilang kalsada. Isang lane na lamang ang nadaraanan sa bahagi ng barangay Dinadlawan dahil sa natumbang poste. Bahagya rin pong tumaas ang tubig sa spillway sa barangay Dianed. Suspendido ngayong Lunes ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, pribado man o pampubliko sa bayan ng Dingalan. Magdamag din pong inulan ang Lawag, Ilocos Norte. Biyaya ang turing dito ng mga magsasaka dahil makatutulong ang ulan sa kanilang pagtatanim ng palay. Umulan din sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Naghanda na po ng mga heavy equipment ang tanggapan ng DPWH doon para sa anumang emergency. Apektado rin ng Tropical Depression Luis ang Metro Manila. Ramdam ang masamang panahon sa Quirino Highway at sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Kanina madaling araw ay ganyan din ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue at sa May Litex. Mabagal ang takbo ng mga motorista bilang pag-iingat sa madulas na kalsada. Pahirapan din ang pagsakay ng mga commuter. Sa ibang balita, habang nagpapatila ng ulan, hinold up ang isang magkasintahan sa Taytay, Rizal. Natangay ng 4 na armadong lalaki ang kanilang motorsiklo, 2 cellphone at wallet. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha sa CCTV ang magkasunod na pagparada ng 2 motorsiklo na yan sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal, pasado alas 12 ng madaling araw noong Miyerkules. Bumaba ang mga rider at kanilang mga angkas. Di na nagkuna ng CCTV pero ang mga lalaki nang hold up daw ng magkasintahan sa madilim na bahagi ng tabing kalsada ayon sa barangay. Medyo alanganing lugar po. Doon po nagpapatila ng ulan yung mga biktima. Yung mga biktima po ay nakita ng mga suspect. Bumaba, ayun nga po. Tinarget po yung 2 magjowa. Wala pang 1 minuto, nagtakbuhan pasakay ng motorsiklo ang mga lalaki. Ang isa sa kanila, minaneho ang ninakaw na motorsiklo ng mga biktima. Ang isa naman, sinubukan pang tangayin ang helmet ng mga biktima. Tinutukan po ako ng baril. Binigay ko po agad yung cellphone ko. Sabi ko, huwag kaming kikilos ng masama o huwag gagalaw. Nung kinukuha po yung susi ko, tinutukan po ako sa ulo bigla. Tapos tinulak po yung girlfriend ko para makuha yung cellphone sa akin. Ang ibang kasamahan, nanutok din daw ng patalim. Sabi po ng isa doon na nanutok sa akin ng baril na, sige, saksakin mo.
Basta patingin po ako sa likod. Inugot po yung susi sa akin. Napilitan na lang po ako na ibigay. Kasi andun na po yung kasi naman po buhay po namin yung wala. Natangay ang motorsiklo ng mga biktima na nagkakahalaga ng 180,000 pesos na katatapos lang daw hulugan noong Marso. Nakuha rin daw ang 2 cellphone at wallet na naglalaman ng 300 piso at ilang ID kabilang ang lisensya. Inireport ng mga biktima ang insidente sa Taytay Police. Sa follow-up operation at backtracking ng pulisya, nakitang dumaan ang mga sospek sakay ng motorsiklo sa Cainta Rizal mahigit 1 oras kasunod ng panguhold up. Kitang-kita po doon na dinadrive po nila yung motor ko. 4 pa rin po sila. Patuloy ang pagtunton ng mga otoridad sa mga sospek na naharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.